Hello mga kapako kasari, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog mga kapako kasari, ayan, magandang magyaw-yaw ngayon kasi hindi masyadong mainit. Medyo okay lang din ang panahon ngayon at walang batang nangiistorbo sa ating pag-vlog. Ayan, at sana makisama din yung ating mga customer na sana ay wala pang bibili kasi nasa mood akong magyaw-yaw sa inyo ngayong araw. So, ngayon mga kapako kasari, ang aking isi-share sa inyo, ayan, gusto ko rin magbigay ng konting tips lang sa ating mga sa ating mga kapwa katindera at sa mga nagbabalak na magtindahan diyan. Ayan. So, ngayon ako ay napaisip na naman na magyaw-yaw sa inyo kasi nga gusto ko ring i-share sa inyo yung mga naging karanasan ko bilang isang tindera at sa tinagal-tagal ko na rin nagtitindahan. Ayan, ang dami nating na-experience. So, ito yung mga ito yung mga nangyayari dito sa ating tindahan. Ayan, so kailangan nating i-share ito para magkaroon din ng idea yung mga gustong magsimula sa pagninegosyo ng sari-sari store. So, mga kapako kasari, ayan, may naisip akong rason kung bakit nga ba nalulugi ang isang tindahan. So, talagang ako ay nag-isip, gumawa na nga ako ng aking listahan. Ito ay based sa aking experience bilang isang tindera sa tinagal-tagal ko na ba namang nagtitindahan. Lahat ito ay naranasan ko mga kapako kasari. So wait lang at may nabili. So dahil nga naranasan ko lahat ng ito na isi-share ko sa inyo, ako ay talagang binago ko lahat ito mga kapako kasari. So talagang dito tayo nalulugi, dito sa mga itong isi-share ko sa inyo mga kapako kasari. Ayan, so talagang karamihan sa mga nagtitindahan ay nagsasarado dahil sa mga ito. So first na aking na-experience dito sa aking tindahan na talaga namang nagbigay aral sa akin is itong mga na-i-expired na items or paninda natin mga kapako kasari. Ayan, noong ako ay nagsisimula pa lang bilang sari-sari store owner, ayan, siyempre hindi pa natin alam kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Basta ang alam ko is bili lang ako ng bili, ganyan, kasi nga may konting nahahawakan tayong pera. Tapos hindi natin nakokontrol kung ano yung mga binibili natin, yung mga pinagdadampot natin sa grocery na hindi naman pala mabenta or fast moving dito sa ating tindahan. Ayan. So, dapat alamin mo muna kung ano yung mga mabenta at saka hinay-hinay lang sa pamimili. Kung maaari, huwag kang bumili ng maramihan mga kapako kasari. Ayan. So, ito ay isinishare ko sa mga gustong or nagbabalak magtindahan na hinay-hinay lang sa pamimili ng ating mga ibinebenta. Ayan, alamin natin muna kung ano yung mga fast moving at saka hindi fast moving. Hindi yung may namili lang sa'yo ng isang beses tapos nag-request siya na dapat sana ay ganito ang bilhin mo. Ikaw naman ay binili mo na kaagad tapos dinamihan mo pa. So, dapat kapag may nagtanong na isa na customer na nag-request, ayan, is kunti lang, ganon. Yung alam mong pag may hinanap si Tumer, may ibibigay kang maaari, kahit 2 piraso lang. Kasi kagaya nung may bumili sa akin, nag-request siya yung aking bibilhin. Ako naman, binili ko kaagad. Tapos, siya lang din ang bumibili nun. Nakabili lang yata ng 2 beses sa akin, hindi na siya bumili, hindi na rin nagpakita. So doon na expired mga kasari yung aking paninda. Hindi yung basta mag-request si Tumer, ibibilhin mo na kaagad. Pwede rin naman sigurong bumili ka, wag mo lang damihan at konti lang, ganon. So at isa pa, ugaliin mo rin, ugaliin din nating i-check
yung ating mga paninda, lalo na kapag ikaw ay nagpupunas-punas, tignan mo yung mga expiration date, kung malapit na bang ma-expired. So, ang gawin mo doon, kung alam mo nang malapit nang ma-expired, is i-promo mo na lang. Wait lang. So, saan na ba tayo? Ayan, dito sa mga na-expired na item. So, kung alam mo nang malapit nang ma-expired ang iyong paninda, is ano na lang, i-promo mo na lang, or ibalik puhunan mo na lang kaysa naman masayang. Or kung talagang hindi pa rin mabenta, kahit kalahati na lang yung bumalik sa'yo, okay na yun mga kapakukasari. Kaysa naman totally na masisiraan ka, ganun. Saka hindi ka masyadong bumili yung mga madaling masira. Ayan. So, yan mga kasari ang isa ko pang na-experience dito sa aking tindahan. Talagang noon ay marami akong paninda na talagang na-expirean ako mga kapakukasari kasi nga kapag may naghanap lang sa akin, talagang binibili ko na alam ko namang hindi fast moving. So, yun yung first. At pangalawa is yung mga ahente na pinupuntahan tayo or pumupunta dito sa ating store na nag-aalok ng kanilang mga paninda. Ayan, so kailangan, di ba mga ahente, karamihan sa kanila is nagsusulat sila ng manual, ayan, sa papel lang, gano'n. So, ugaliin nating i-double check yung kanilang computation kasi hindi tayo, makampante na pag-alis na lang nila, hindi natin dino-double check yung computation na mali pala, sumobra pala. So, yun ang isa sa mga palugi sa ating tindahan. Tapos yung mga binibigay nilang items, di ba kapag maramihan yung kinuha mo, nakalagay na lang sa box, ganon, hindi mo na tinitignan, hindi mo na chinecheck, kasi nga kampante ka na tama yung binigay nila. So, dapat yun ay bago sila umalis, kailangan tignan na natin yung mga ibinigay nila, kung tama rin ba yung ibinigay nilang kinuha mo. Hindi mo alam na pag-alis nila may kulang pala. So, paano mo mahahabol yun kung hindi naman siya yung talagang pumupunta or talagang yung bang nagrorota na ahente yung mga napapadaan lang. So, talagang dapat ugaliin din nating i-check yung mga ibinibigay nilang paninda mga kapakukasari. Kasi isang items lang ang mawala sa'yo, lugi na sa tindahan yon. So, pangatlo is yung presyo ng mga items. So, dapat palagi mo ring i-monitor yung mga paninda mo, lalo na yung mga binibili natin sa grocery. Huwag kang makampante na same price pa rin. Hindi mo alam, may tumaas na pala. So, ayan, lalo na kapag pagod ka sa pag-grocery, ayan, tapos tinatamad ka, di ba? May ganun din tayong ugali kung minsan ang ingay ng motor na dumaan. So, pasensya na kayo. So, di ba may mga ugali din tayo na pag tinatamad tayo, natitingga na yung mga grocery natin, saka pa lang natin titignan kapag medyo okay-okay na yung pakiramdam natin, or kung minsan, kagaya sa akin, kung minsan talagang may time din na talaga na hindi siguro tumaas to. Ganun. So, lagay na presyo, hindi ko alam na may mga tumaas na pala na presyo mga kasari. So, dapat talagang ugaliin din natin mag-monitor ng presyo ng ating paninda. Huwag tayo yung makampante or na same price pa rin yung mga ibinibenta natin na galing sa grocery. Ayun. So, pang-apat is yung overspending. Ayan. So, dapat tayo din na mga tindera, ayan, kapag pumupunta tayo sa grocery, kagaya na lang sa akin, ayan, kung minsan wala sa aking listahan na dapat ko lang sana nabilhin, kung minsan napapadagdag ako, ayan, hindi lang yung mga paninda, kung minsan may nakukuha din ako na mga items na para din sa aking sarili na hindi nakabudget, yung mga ganun ba mga kapakukasari. At saka yung mga natin, yung mga yung hindi mo ibinibis yung yung pinagbentahan mo sa isang araw, ayan, na palagi ang kuha mo sa tindahan na hindi mo binabayaran, ganyan, kasi nakikita mong marami kang paninda,
yun pala is nakukuhanan mo na yung yung puhunan mo mga kapako kasari. So dapat ayan, kung ano lang yung napagbintahan mo sana na kung sakali, for example, 4,000, dapat kumuha ka lang ng tamang ano mo doon, yung tamang ano ba, kumurot ka lang ng konti doon sa puhunan mo. So, dapat kumuha ka lang ng 10%, 15%. So, ako kasi mga kapako kasari, hayan talagang kung minsan, kumukuha din ako doon ng 10%. Konti lang ang aking kinukuha sa aking mga napagbibintahan, hindi ako talagang kumukuha ng marami. So, yung 10% na yon na aking kinukuha, kung for example, yung 4,000 na napagbintahan mo is 10% lang ang kinuha mo, may 400 ka na doon. So, yun ang i-save mo mga kapako kasari. Pero, paano ka makakapag-save kung marami ka namang babayarin, like mga iba't ibang, kung mayroon ka namang bumbay, mayroon ka namang mga lendings na mas malaki pa yung binabayaran mo sa mga inutang mo kaysa sa pinagbintahan. At saka kung baguhan ka pa lang sa pagtitindahan, ayan, ay huwag ka munang mag-ipon. Hayaan mo munang lumago ang iyong tindahan. Dapat mabili mo lahat yung mga items. Magparami ka muna, magpalago ka muna. Huwag ka munang kukuha mga kapako kasari. Saka ka na lang mag-save kung medyo alam mo nang lumago. Marami ka nang nakikitang mga paninda na kumpleto naman. Tapos may mga extra ka pa. Ayan, so siguro doon ay pwede ka nang kumuha ng 10% doon, huwag kang kumuha ng malaking porsyento doon sa pinagbentahan mo. Ayan, dapat 10% lang is okay na yon mga kapako kasari. So, pang-lima na talagang nagpapalugi din, isa ito sa nagpapalugi sa ating tindahan is yung ating mga kaibigan dito sa ating tindahan. So, alam nyo na siguro yon yung rats bites. Ayan. So, mga kapako kasari, hindi lang naman siguro ako ang nakaka-experience nito. Ayan. Magugulat ka na lang pagbangon mo sa umaga, nagkalat na dyan yung mga pinagkainan ng mababait. Ayan. So, lalo na sa mga sitcherya, ganyan. Yan talaga yung mga tinatarget nila. Wait lang at may nabili na naman. So, saan na ba tayo? Dito sa, mga kaibigan nating mababait. Ayan, wait lang at may nagpapaandar ng motor. So, ayan mga kapwa ko kasari, aking ipagpapatuloy ang aking pag-share or pagyayaw-yaw. So, doon tayo sa, sa mga kaibigan nating mababait. Ayan. So, ito talaga yung nagpapalugi sa atin, yung mga binubutasan nilang paninda. Hindi natin alam na naubusan na pala tayo ng paninda na hindi natin namamalayan. Nagbubutas sila ng ating mga paninda. Magugulat ka na lang sa mga ilalim ng ang dami na nilang pinagkainan. So, yan ang isang nagpapalugi sa tindahan mga kapako kasari. Tapos yung mga langgam, may mga customer tayo na lalo na yung sugar, kapag may nakita lang silang isang langgam na maliit, is inaayawan na nila. Tapos yung mga inaamag na paninda natin, like yung mga loaf bread, ayan, yung mga bakery bread, talaga yan yung mga inaamag. So, kung maaari, huwag tayong bumili ng mga, mga ganitong items, yung dapat konti-konti lang, ayan, huwag tayong kumuha. Pero kung alam nyo naman talaga mabinta sa inyong store, why not? Pero dito sa aking tindahan kasi, hindi naman talaga yung fast moving sa akin yung mga loaf bread talagang 10-10 lang yung aking kinukuha. So, mas mabuti pa siguro na pag naubos na, tapos naghanap si customer is wala na. So, mas okay pa siguro yon para sa akin. Kaysa naman masiraan ka, aamagin, hindi mo na pwedeng ibalik yon sa mga ahente. Lalo na kapag yung ahente na yon is hindi na yung
ano ba to, yung nagde-deliver ng mga loaf bread is hindi na nagpakita sa iyo. So, hindi mo na yung maibabalik sa kanila. Saka yung mga iba naman, talagang hindi na nila tatanggapin. Siyempre, business din nila yon, ayaw din nilang malugi mga kapwa ko kasari. Kaya, kung maaari, ayan, huwag tayo kumuha yung madaling amagin mga kapwa ko kasari. So, ayan, at pang-anim is yung pautang. Ayan. Alam niyo mga kapwa ko kasari, so sinong relate yan na tayong mga may tindahan is nagpapautang, hindi, di ba nakaka-stress din yun. So lalo na kapag yung pinautangan mo is hindi marunong magbayad, ayan, tapos pag siningil mo, ikaw pa ang masama, sila pa ang galit. So talagang nakaka-stress yung magpautang mga kapwa ko kasari. Dati ako ay nagpapautang din, ayan. So diyan yata ako kasi nung bago-baguhan pala akong magtindahan, kapag may umutang sa akin, nahihiya, ako ang nahihiya na hindi ko sila mahindian, talagang nagbibigay ako. Pero nasanay na din sila siguro na gano'n, na kapag may umutang noon sa akin at talagang binibigyan ko. So hanggang hindi na nagpakita, hindi na nagbayad, lalo na kapag yung napautangan mo is bumili lang sa iyo ng bumili lang sa iyo ng isang beses, pangalawang beses is inutangan ka na. Hindi mo na mahindian kasi ang alam mo palagi na siyang bibili sa iyo. Yun pala is hindi na magpapakita kasi yung binigyan mo na yun is mga dayuhan. Kumbaga lalo na yung mga dayuhan na yung mga construction, sino ang nakaka-experience nito kasi ito ay na-experience ko na. Ayan, dito sila kumukuha dati ng merienda, dito sila kumukuha sa akin ng mga pang-ulam nila. Nung una, good payer naman sila, weekly silang nagbabayad. So ako naman, bigay ako ng bigay kasi may foreman sila, ganyan. So kapag swelduhan, magsibayad din sila, may umuutang ng sigaret. Siyempre ako naman, dahil alam ko is tagal-tagal pa sila dito, ganyan. So bigay ako ng bigay hanggang sa umutang sila ng mga pang-ulam, ganyan, yung mga pang-araw-araw nila na gagamitin. So hindi ko alam na malapit na palang matapos yung ginagawa nila, umalis sila na hindi ko alam. So hanggang ngayon may napautang ako na sa 3,000K. Hindi ko na nakuha kasi wala na nga akong sisingilin mga kapako kasari. Wala namang nakapagsabi sa akin na malapit na silang uuwi, magsasarado na, tapos na yung project nila dito. Yung mga ganun ba? So yan talaga ang nagpapabagsak sa isang tindahan niyang utang. So noon ang alam ko kapag hindi ka nagpautang is walang bibili sa iyo. So napakalaking stress mga kapwa ko kasari. So ngayon, ang rason ko na kahit walang bibili sa akin, basta ako ay hindi na magpapautang. Kaysa naman mapunta yung puhunan ko sa wala, hindi sila marunong magbayad, lalo na kung konti lang yung puhunan mo. Hindi mo namamalayan sa kapapautang mo, naubusan ka ng puhunan. Walang pupuntahan ang isang tindahan kung hindi magsasarado. So okay lang siguro magpautang kung marami kang puhunan mga kapwa ko kasari. So sa mga baguhan na nagbabalak niyan, kung kayo ay konti lang ang puhunan, hanggat maaari sa umpisa pa lang ay huwag na kayong magpautang. So yan. At number 7 is yung proper monitoring sa isang tindahan. So ito yun mga kapwa ko kasari at sa mga nagbabalak na magtindahan, isipin mong mabuti na ang pagsasari-sari store is hindi madali. Dapat naka-monitor ka kung kaya mong mag-isa. Siyempre, siguro naman kayang-kaya mo pa kasi wait lang at may nabili. So, aking ipagpapatuloy, ayan, so saan na ba tayo sa proper monitoring ng isang tindahan, ayan. Kung maliit pa ang iyong tindahan, kung kaya mo pa rin mag-manage, ayan, is kung maaari ay huwag kang kukuha ng kasama mo sa tindahan, ayan. Dapat ikaw lang, kung nandyan si mister, kayo lang dalawa, huwag kang magpapasok ng kung sino-sino.
kung aalis ka man, huwag ka nang kukuha ng ibang magbabantay. Kung sakali mang ikaw ay mamimili, magpo-purchase ng iyong paninda kasi nanghihinayang kang mag-close, tapos kukuha ka ng iba na magtitinda kasi nga nanghihinayang ka. So kung maaari, huwag mong gawin yon kasi hindi mo alam, nananakawan ka na pala na hindi mo alam. Magtaka ka na lang bakit naubos ang paninda mo na wala ka namang napagbintahan. So yan mga kapakukasari, hanggat kaya ng katawan mo na ikaw lang mag-isa is gawin mo. Huwag kang kukuha ng ibang tao, lalo na kapag nagtiwala ka na pinahawak mo na siya ng pera. Ayan, kasi nanghihinayang ka, kaya ka kumuha ng ibang tao na magbabantay sa tindahan mo. So, yun talaga ang isang ang hirap magtiwala ngayon, kahit sabihin mo pang kamag-anak mo, ganyan, mas mabuti na ikaw mismo yung mag-manage ng tindahan mo. Hands-on ka sa tindahan mo, hayan. So, kailangan talaga ng proper monitoring sa iyong tindahan, hayan. Bakit magtataka ka na lang? Bakit nawala yung ganito, naubos ang paninda mo, nawala ka namang napagbintahan, mga kasari. So, yan talaga ang isa sa nagpapalugi sa ating tindahan. So, kung ano pa man mga kasari yung pwede nyong idagdag dito sa aking mga pinagsasabi, ayan, is ito ay yung mga talagang naisip ko lang na talagang ginagawa ko na ngayon, ina-apply ko na dito sa aking tindahan ngayon. So, kung may gusto kayong idagdag, paki-comment down below pagkatapos kong may upload itong video na to. So, yan lang mga kapakukasari ang aking may share na naman sa inyo about dito sa tindahang mga nalulugi, mga tindahang nagsasarado dahil na lulugi na pala sila na hindi nila namamalayan. So, yan lang. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us and bye! Sharing is caring!